Tatlong araw po tayo dito. Nung unang araw, marami dito yung mga nagsalita. Muna si Atty. Tensyong kung saan talagang pagkalitan at talagang sinahamon na yung COMELEC. Nakasuhan siya dahil napatunayan niya na meron talagang pandaraya doon sa testing sa Butuan City. Kung saan ang binoto ng vote watcher doon sa testing ng sistema na computerized na election, ang si Chief Plaza na nagkab sa mayor, ang kalaban niya lumabas sa resulta. Kaya doon sabi ni Atty. Tensyong na meron talaga ng pandaraya. Ngayon tayo ay nagkasama dito lahat. Iba-ibang grupo po tayo. Iba-ibang paniniwala. Iba-ibang pananampalataya. May mga political groups, may mga religious organizations, may mga cause-oriented, saka yung mga sectoral groups nagsama-sama. Hindi natin kinikilala kung ano yung partido mo, ano yung katauhan mo, ano yung grupo mo. Meron tayong kasama mga Muslim. Tayo nagsama-sama dito para isang adikain na isang malinis at makatarungang halalan ngayong Lunes. So gusto natin magkaroon tayo ng malinis at makatotohanan at makatarungan na eleksyon dahil ayaw natin na ang karahasan. Okay? Marami ang nagsasabi dito. Yung unang-unang nagsalita dito nung first day, si Colonel Ordoño, sabi niya, ilang taon na siyang nagpuprotesta, ilang taon na siya apila. Ilang taon na siyang nakikiusap sa COMELEC na ayusin ang eleksyon, walang dayan. Pero sabi niya, walang nangyari. Kaya sabi niya, handa na siyang mamatay at pumatay ng taga-COMELEC para talagang dapat matigil yung dayan. Pero ayaw natin yung karahasan na gano'n. Kaya binibigyan natin ng pagkakataon ang COMELEC na ayusin, gawing malinis ang ating halalan para maiwasan natin ang duda, maiwasan natin ang manipulasyon, maiwasan natin ang pagdanak ng dugo, maaaring pagdanak ng dugo o anumang karahasan na iniisip ng marami na nating mga kababayan, hindi lamang dito sa Metro Manila, hindi lamang sa social media, kundi kung saan-saan lang mga bayan-bayan. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyo lahat, lalo na dito kay Dr. Dean, ang National People's Initiative Council Committee, at saka kay Brother Ray Maleros ng God's People Initiative at marami pang mga iba. Si Shane Princess, ang ating Executive Director ng NPICC at marami pang mga leaders, mga religious organizations, mga political parties, mga sectoral, at mga post-oriented groups. Dito rin kanina si Colonel Metran, yung Filipino Guerrilla Forces, andito yung kasama natin MLF, marami pang iba. So maraming salamat sa inyo mga kaibigan, mga kasama, mga kababayan. Sana po magiging malinis ang ating halalan. Bantayan natin ang mga boto, higayatin natin ang mga kasama natin, mga kababayan natin na talagang ensure, sisiguraduhin natin na walang madadaya, walang madadaya at magiging malinis, makatarungan ang eleksyon. Maraming salamat muli sa inyo lahat. Maraming salamat, sir. Nabigyan na po natin ang kopya, so we will wait for the final resolution to them. And we expect it to be submitted to the offices concerned before it will be formally delivered to the stream media. Sa mga stream media natin, tinitiyak po ng NPICC na hindi po nasayang yung pagpunta nyo rito, pagsakripisyo ninyo dito, nagutom man tayo. Tinitiyak namin, i-deliver namin ito ng maayos, legal, at nasa kaparaanan ng batas upang hindi po tayo maka-violate. So, kung may mga katanungan po kayo, dito sina Professor Ray, si General Rumi, na sagutin kung ano yung mga katanungan nyo. What the first question here, what might be the impact to the candidates, yung mga nagsakripisyo po, na nagkampanya, and they were not able to protect the votes of the people. Nakakalungkot na sila po yung nagpagod na kumbinsin ng taong bayan, pero yung protection ng boto ng kanilang mga hinikayat ay hindi po nila kayang gawin, at yan po ay ginampanan na po natin. Hindi po tayo naging sagabal o naging kontra dun sa pagkandidato nila, pero binigyan natin ng importansyal yung mga pagkakampanya nila na hindi malagay sa alanganin. So today, ito pong kasulatan na ito pong deklarasyon nyo po na ito ay may lalagay po sa tama. Kapre. Ito yung mahalagang aktibo na sinimulan ng United People's Initiative at ang pundasyon is yung National People's Initiative Council Committee natin at God's People's Initiative. Personally, nagpapasalamat ako dun sa ating mga vloggers na nandito.
ang pakiusap ko sa inyo, maraming istorya ang bansa natin na malalim na hindi na ilalabas sa mainstream media, maging sa social media. So ito yung time na ako nagsasuggest na maging parte kayo, lalo itong mga kabataan vloggers natin o sino man, na maging bahagi kayo ng ating United People's Initiative at magkaroon kayo ng parte doon sa mga impormasyon na sinasabi nila na talagang hindi or ayaw talagang ilabas ng mainstream media. Kahit sa social media may tinatawag tayo ng mga shadow banning, sa mainstream social media meron tayong tinatawag na mga community violation, community standards. Ito yung dapat na pinapalawak natin at ini-inform natin ang sambayan ng Pilipino sa mas malalim pa na pangyayari or nangyayari sa bansa natin. So sa inyo nandito, magkakaroon kayo ng access dun sa ating mga retired militaries para ma-interview nyo sila sa ating mga kapatid na MNLF na hindi napapakinggan yung boses nila. Mga kapatid nating Muslim brothers na sa Mindanao. So lahat kayo magkakaroon ng access at maganda suggestion ko, Brother Perdi, magkaroon ng parang understanding or agreement sa kanila na kapag may pagkilos tayo, sila ang una nating tatawagin at ipapaalam sa kanila. Official recognition. At bigyan natin sila ng na sila yung tinap ng United People's Initiative para maging parte ng ating information na committee. Meron tayong committee ng information sa ating United People's Initiative. So maging bahagi sila ron. At darating ang panahon, kapag alam ng taong bayan yung totoong nangyayari, hindi sila maliligaw at makakatulong ito sa kanilang mga decision making. So maraming salamat sa inyo. Pwede kayo magtanong, samantalahin natin habang nandito si General Romy Pugis, nandito si Brother Perdi at yung iba pa, nandito si Colonel Metran at yung mga leaders. Mga bagay na hindi nyo nababasa, hindi nyo napapakinggan maging sa mainstream media or sa social media. Anything na kaya nating sagutin, pwede po ninyong itanong. Maraming po salamat. May tanong po ba? May gustong magtanong regarding our... Sige. Okay, sige po. Ayun po, na-deliver na po ito sa Comelec. Ano na po yung aasahan po ng taong bayan? Okay. Jen, ang tanong, ngayon na-deliver na po ito sa Comelec. Ano po ang aasahan ng taong bayan after this declaration? Sa ngayon, hindi natin mahuhulaan kung ano yung mag-desisyon nila. Sana magiging positibo ang aksyon ng Comelec dito sa ating mga petisyon. Hindi lamang ito actually petition Ito ay isang demand na. Ito ay isang utos na ng mga taong bayan mismo through People's Initiative. So masusubukan natin ng Comelec kung meron pa rin dayan despite yung lahat ng mga pakiusap natin, mga pila, mga petisyon, mga tawag dito, yung mga manifesto ay meron pa rin dayan. Hindi na natin masisisi yung mga taong bayan na mismo kung saan sa mga lugar na magalit at iparamdam ang kanilang mga galit, hinanaing sa mga pasimuno ng mga dayan na ito. So sa ngayon, iniasahan natin ng Comelec, sana ay i-grant nila yung ating mga request na gawing malinis, makatutuhanan at saka makakaturungan ng ating eleksyon. Yun lamang, thank you. May dagdag ko lang doon sa sinabi ni General Romy na what does the people expect after this? So, ito po ay formal, official po ito. Hindi po ito basta-basta na ginawa natin, ginawa ninyo at dineliver po natin. This is very serious. There are signatures here at saka yung mga signatures nyo araw-araw, ibabag up po natin yan. And from time to time, pag may resolution na po ang UBI, meron na po silang pag-uusap, then we will broadcast it openly to the public by our People's Initiative News Network. Gagawin na po nating official network ang Tropang Visayas at ang ating mga ibang vloggers po dito ay mabibigyan po kayo ng recognition. Sa nangyaring ito, this is very historical. This is the first time that happened in front of the Comelec na mayroong formal na ginawa natin para i-deliver natin para sa tamang gagawin sa Mayo 12. So, magagamit po nila ito. Yung mga magre-reklamo po after the election, kung ipatuloy po yon na hindi tama, ay magagamit po nila. Bibigyan po namin sila ng kopya at ito po yung armas nila para gamitin sa pagreklamo na hindi nasunod ang gusto ng taong bayan. Maraming salamat. Any question pa po? Sir,
Nung unang araw po ng United People's Initiative, isa po sa mga speakers po na nandito nagsabi na itigil na yung online voting sa mga OFW. Kasi po nakikita po na mayroong dayaan. Pero ngayong araw po nagkalat po sa mga pamahayagan that the President urged the OFW to go and vote. Hindi po kaya ito sa mga maka-apekto po. Ano po ang masasabi nyo doon? Okay. Ang tanong po ng ating kabayan, no, regarding po doon sa OFW, no, na pinanawagan noong unang araw dyan na ipatigil yung online voting. Kasi nakitaan ng discrepancies doon sa mga results, sa mga testing. So, ngayon, hinihikayat, ayon sa inyo po, hinihikayat pa rin ng Pangulo na bumoto yung mga OFW natin. Instead siguro, ewan ko anong maging comment ni Jen dito, sa akin naman, instead na itama muna. Patibayin muna yung online voting kasi illegal sa batas po yun eh. The legal councils of the OPI declared that the online voting is illegal. So, parang kung gano'n ang ginawa ng Pangulo, parang hinikayat pa niya na gumawa ng mali yung mga OFW po natin. But I don't know what would be the conclusion of the OPI. Jen. Okay, meron ng advance voting, di ba, mga OFW. So doon, marami nagreklamo na magkaroon daw ng dayaan. Yung kanilang mga binoto ay hindi nang lumabas. Pareho yan nung sinasabi ni Atty. Glenchong, na kung saan doon nag-testing yung sistema, tinesting nila kasama yung mga poll watchers. Iba ang lumabas doon sa binoto nila. So nangangahulugan na meron talaga dayaan. Okay? Ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang ating eleksyon sa May 12. Tatlong na ito, ilang araw na, 3 araw. So, yung mga kababayan natin na OFW, kung merong mga allegation o mga suspetsa o may mga report ng mga dayaan, ipagpatuloy pa rin ang pag-eleksyon, pagboto nila. So tayo, ganun din. Pumunta rin pa rin tayo sa ating mga voting precincts sa Lunes, magboto tayo. At doon natin makikita mismo kung yung boto natin ay tama o hindi. Kaya dapat alerto tayo, bantayan talaga natin. Kasi madaling sabi din, bago pa i-shade, may laman na sa loob yung machine. Another po, ang ginagawa kasi ng NPICC na during election period talaga, noong last election 2022, binantayan po namin talaga ang boto sa Supreme Court. Siguro, malalaman ninyo kung kailangan din ulit tayo magbantay dito ng 12 sa Monday. We don't know what would be kasi i-declare na ninyo eh. Dineclare na ninyo na failure ang election tapos babantayan nyo pa. For what pa? Parang nagdududa po kayong declaration ninyo. But the obligation of the NPICC is different now. We will still, maybe we will still be there or we will submit back to them the resolution coming from the UPI. So maraming salamat po at yun na po. Kung may question pa po kayo. Okay. Alam ko lang po, sir. Sabihan po dito sa mga tao ay tao po kami praise upload. Ngayon po kami join sa ating na to. Dahil po, siyempre ina-expect po namin na matutulungan po dito kami ang po regarding po sa pag-praise upload ng Manila. Now, ano po ang siguro si Kap po ang pwedeng sumagot dito, Kap. Okay, ganito, sure kasi natin yung sagutan. Kahit marami tayong gustong gawin sa bansa natin. Si Prince nandyan, si Brother Prince, marami pa, andyan sila, marami, na may mga hawak na dokumento at alam nating lehitimo lahat yan. Kaya lang lagi kong inuulit-ulit pag magkaharap kami, kahit sila Tiburcio, lahat yan, mga kaibigan natin. Ang kailangan talaga natin, magkaroon tayo ng prioritizing. Ito siya, pakinggan nyo mabuti pakinggan nyo, para maunawaan nyo. Kung ililista natin lahat ng gusto natin, napakarami yan, 1, 2, 3, 4, 5, 100 kulang ang papel.
Yan ang gusto natin. Ang ginagawa ng United People's Initiative at saka ng ating Dutch People's Initiative ng NPICC, tinitingnan natin yung priority. Ano bang priority sa isang problema ng bansa? Nakuha nyo? Kasi pag alam natin yung unang priority, ito muna ang resolbahin natin. Ito pinaka-problema eh. Baka yung number 2 hanggang 100, marisolba na rin kung marisolba natin yung number 1 priority. Nakuha niyo po ba? Eh, ang problema ng bansa natin, ito ha, para maintindihan nyo na, nasabi ko na to kay Prince Cram, kay TVM, lahat nasabi ko na to. Mapapatupad natin lahat yan kung kakampi natin ang gobyerno. Ganun lang kasimple. Ngayon, bakit hindi natin maging kakampi? Eh, nandito pa yun yung problema. Ito yung problema eh. Lahat ng nauupo, kalaban ng tao eh. Tama po ba? Tama. Lahat ng nauupo, kalaban ng tao. Kasi hindi naman elected ng tao, selected ng machine eh. Pero kung elected ng tao yan, mabilis. Kukuhain yung mga dokumento, akin na yan, pag-usapan na natin yan at implement na natin. So nandito yung problema, kaya inuuna natin to. Baka lang, tayo naniniwala sa ating dakilang lumikha, baka magkaroon sila ng kaisipan. Bakit? Hindi naman biro yung mga demand na pinagdala sa kanila eh. Yung mga demand ng mga retired general, sila niyan, 140. Hindi biro yun. Mga military na yun eh, nananawagan kay George. Naayusin mo, George. Ayusin mo yung eleksyon sa darating na Monday. Kasi kung hindi, pag kumilos ang taong bayan, hindi mo na masisisi kasi dinalaan ka na eh. Sinabihan ka na sa umpisa eh. Hindi ka pa rin umaksyon, tinuloy mo pa rin siya. So wala nang kasalanan ng taong bayan, nasa kanila na kasalanan. Kaya ang ginagawa natin, di ba mas maganda na dahan-dahan, hindi biglaan, yung mga iuupo natin, kakampi ng taong bayan. Baka yung presidente, maging kakampi rin natin. Pag kakampi na natin ng gobyerno, hindi na kailangan natin magsisigaw, hindi na natin kailangan pa na takutin sila, or hindi na kailangan makiusap pa. Sila na mismo tatawag sa atin, akin na yung mga dokumento nyo. Pagtulungan na natin yan, at pag nakuha yan, paghati-hatian na ng sambayan ng Pilipino. So yun po ang ginagawa natin, kasi wala pong shortcut sa proseso. Halimbawa, ito, bago ko magtapos, hindi natin kakampi ang gobyerno. Hindi natin kakampi lahat. Eh tama yung dokumentong nasa atin. Palagay nyo, papakinggan nila tayo? Hindi tayo papakinggan. So yun po, inuuna natin, ang priority natin itama. Kasi baka may pag-asa pa eh. Baka may tama yung eleksyon sa Lunes. At ang maupo, kakampi natin. So sa 2028, 3 taon lang ang papalipasin. Baka yung presidente, kakampi na rin natin. Doon lang natin may implement lahat yan. Kasi bakit? Yun rin natanong ko sa kanila. Kay King, ilang taon na? Kay Prince, ilang taon na siya nakikipaglaban? Wala. Kasi hindi nga kakampi ang gobyerno eh. Gusto naman natin i-implement siya. Gusto natin ipatupad yung embargo natin. Paano papatupad natin na 100 lang tayo? Wala pong ganun. Kaya hinihiling natin lagi yung great numbers para pakinggan nila tayo. Pag kukunti tayo hindi makikinig yung mga yan, sana po naunawaan nyo yung paliwanag ko. Ganun lang po kasimple yan. Kung kakampi natin ang mga nakaupo sa gobyerno, majority sa kanila, lahat ng gusto ng taong bayan matutupad.